Mayong hapon mga higalang mga kaigsunan, ining ang kahaponon, ining inyong igsuon, yalon, naghimo sa atong pagtuon, sa atong leksyon, para rong adlaw. So sa matag adlaw, actually na atay lesson nga ato ang makita, madungga nato, dinhi sa ato ang Sabbath School lesson daily. Na? So, diini nga takna mga kaigsunan sa dili pa nato isgutan ang leksyon ni ining kahaponon, magahimo na kita sa pagampo. Among gamhanan maluluyon nga amahan na akas mga langit, ini nga takna sa kahaponon. Ani ako kuyog sa pagtuon kauban sa mga naminaw karon o nagtan-aw niining ato ang programa Sabbath School Lesson Daily, no? O nga nanghangyo Ginoo nga ang kaalam nga langit nun amo kining mabatnan. Salamat Ginoo sa magtubag sa among pagampo o nga kining tanan among gilauman nga madawat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga higala o mga kaigsunan, karong si manahuna, tun-a nato ang puluhan sa atong leksyon, A Day in the Ministry of Jesus, no? Ang adlaw diha sa ministeryo ni Ginoong Hesus. Ang mga teksto nga ato ang pagabasahon actually for this week mao ni siya. Marcos 1:16 ngadto 45, John 1:29 to 45, Mark 5:41, Luke 6:12, and Leviticus 13. Ang memory text nato mga igsuon mabasa ni siya, no? Ato makita sa ato nga text ingon din Then Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Sa NKJV. Si Ginisos nag-ingon, "Sumunod kamo kanako og himuon ko kamong mga mananagat og tao." Grabe no, kay kanang panagat actually og imong tan-awon pag-ayo, panagat para ram gid siya isda. Pero dire sukwahi, no? Dunay usa ka command man gini ang akong paminaw ani. Pag ingon ni Ginisos, "Follow me, sundan ninyo ako, sumunod kamo kanako og himuon ko kamong mga mananagat og mga tao." Kanang pagpanagat og isda, usahay na ay sayon, usahay na ay lisod. Una nga, ang matag gospel writers, no? Ang sa atong pagtuon ni kahapon, no? Ingon din each gospel introduces the beginning of Jesus' ministry in a particular way, no? Si Mateo, ingon din si Mateo mga kaigsuonan, iyang gipresent si Ginoong Hesus, ingon nga nagtawag sa mga disciples, unya pagkahuman nagwali siya dito sa Sermon on the Mount, no? Si Mateo, while si Luke naghisgot pud siya sa sugilanon ni Hesus nga inaugural sermon sa panahon sa adlang igpapahulay dito sa sinaguga sa Nazaret. O si John sad, iya ang gi-recount ang pagtawag ni adtong pipila ka ang mga bag-o pa lang mga disipulo og sa kasal dito sa Kana. Diin naghimo si Ginisos sa iyang pag-perform niya sa unang milagro, no? So, ang Gospel of Mark pod
nag-recount po siya sa pagtawag sa upat ka mga disciples og naghulagway siya sa adlang ipapahulay dito sa Capernaum og nisunod niini. So karon nga adlang ingon dinhi this Sabbath, ingon pa sa atong leksyon, no? This Sabbath with Jesus, no? Karon nga adlang ipapulay uban ni Jesus at the beginning of Mark gives the reader a sense of who Jesus is. So maghatag ni sa mga sa nakabasa. Tuloy sa atong leksyon, sa pangabling leksyon nato, karong si manahuna atong nibaw-an, nga kining tagsulat di ay sa Gospel of Mark, mao si John Mark, kadtong nakuyog ni Barnabas og ni Pablo. Nga kini si John Mark, sa dihang nikuyog siyang Pablo, nibiya siya tungod sa kadlok. Mo ni ang gasulat sa mao nga gospel, no? Gospel of Mark. Actually ang gasulat dayani mao ni si Mark. Si Mark itawag ni siya John, no? Itawag po ni siya Marcos, no? So ingon din the Sabbath with Jesus of Mark at the beginning of Mark gives the reader a sense of who Jesus is. Kinsa si Ginoong Hesus. So dinhi gihulagway ni Marcos o ni Mark mga higala o mga kaigsunan or ni John Mark, no? In the entire section of this week's lesson, sa entero section sa simana natong pagtuon sa atong leksyon nga a day in the ministry of Jesus, ato na siyang makita mga kaigsunan. There are very few of his words recorded, no? Na pipila lang sa iya ang mga sinultian nga girecord. A brief call to discipleship. So ang pagtawag sa pagkadisipulo, no? Dayon ang sunod, a command to a demon, mao ni ang karong simanahon na. So ang primero kining pagtawag niya sa pagkadisipulo. Ang ikaduha is a command to a demon, no? Dayon ang ikatulo diri, a plan to visit other locations, no? Ang plano sa pagbisita ni Hesus sa uban nga mga dapit, and the healing of a leper with instructions to show himself before a priest to be clean. So mao ni ang mga tun-anan nato karong simanahuna mga kaigsunan. Una, ang brief call to discipleship. A command to a demon, then a plan to visit other locations, and the healing of a leper with instructions to show himself before a priest to be clean. So ang emphasis ani, sa ingon pa sa atong leksyon, the emphasis is on action, particularly healing people. So ang gospel writer, ganahan siya sa word immediately. The gospel writer likes to use the word immediately to illustrate the fast action movement of Jesus' ministry. So sa lihok o sa buluhaton nga gihimo ni Hesus sa iyang ministeryo mga kaigsunan. So actually ang atong pagtuon niining leksyon na ako tong hulagway kaganiha kadtong mga teksto nga ato ang pagatun-an. Niini nga kahaponon mga kaigsunan. Ang atong leksyon nag-remind nato sa usa ka adlaw diha sa ministeryo ni Ginoong Hesus. Niini nga kahaponon igsoon, balikon ako mo ni ang mga teksto nga gi-emphasize. Mark 1:16 to 45, John 1:29 to 45, Mark 5:41, and Luke 6:12, and Leviticus 13. Ang teksto nga atong gibasa kaganiha mao ni siya. Then Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become
fishers of men. Mark 1:17. Niining kahaponon mga kaigsunan. Nganong maumani ang gi-emphasize, no? Ang gusto ni Ginisos nga ang iya ang mga tinun-an ni adto nga panahon mahimong mananagat og tao. Unya, likewise sa atong panahon karon sa samang paagi pasundon taniya sa iya ang gihimo kaniadto nga mahimo usab kitang mga mananagat og mga tao. So, niining hapon mga higalag mga kaigsunan. Sa matag adlaw magahimo kita sa pagtuon sa ato ang Sabbath School lesson, no? Kada adlaw gyud. So, ang niini nga hapon actually permiro nato ning higayon nga naghimo tag live para niining leksyon nato kada adlaw. So mubo ra gyud ni kaayo kay kada adlaw man. Wala na tay summary, kada adlaw ang atong pagtuon mga kaigsunan. So sa pagsira niining ato ang pagtuon sa atong leksyon, magahimo kita sa pagampo. Gamanan maluluyo namo nga mahana kas mga langit niining atak na sa kahaponon. Sa leksyon nga amo karong gitun-an. Karong si manahuna among pagahimoon ang matag adlaw nga pagtuon o nga sa matag adlaw among mahibaw-an ang mga topiko sa kaimportante sa leksyon niini nga semana. Salamat kay Ginoo sa imong kaluoy. Hatag kanamo ang dili nimo matupngan nga gugma nga ni kanamo. Ginoo, pasayloa kami sa among sala og salamat sa imong pagtubag sa amo mga pagampo og nga kining tanan amo gilaumang madawat sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Mga higala og mga kaigsunan, diini nga kapunon mo ay buhi natong handom og paglaom nga sa matag adlaw magatuon kita diha sa atong leksyon. Diini nga kapunon mo'y ako ang paglaom handom nga ugmang adlaw ato na pong tun-an ang leksyon nato para niining si manahuna. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan.